Movie recap Tagalog here. Natagpuan ang bangkay ng isang babaeng estudyante na itinapon sa isang masukal at liblib na lugar. Isang forensic pathologist ang nagsagawa ng pagsusuri at hindi inaasahang nakadiskubre ng isang nakakagimbal na palatandaan sa bangkay. Nang matanggap ang ulat, agad na nagtungo sa pinangyarihan si Detective Jung Yun mula sa Major Crimes Unit at nakita ang katawan ng biktima na mahigpit na nakabalot sa plastik na may mga bakas ng matinding pagpapahirap. Upang mabilis na malutas ang kaso, humingi ng tulong si Jung Yun kay Seon, isang forensic pathologist mula sa National Forensic Science Bureau. Kilala si Seon sa buong bansa bilang isang dalubhasa. Mula sa entrance exam ng Seoul Medical School hanggang sa National Medical Licensing Exam, siya ang pinakabatang nakapasa sa mga ito. Dahil sa kanyang matalas na obserbasyon at pambihirang kakayahang mag-analisa, mag-isa niyang nalutas ang maraming komplikado at mahihirap na kaso, dahilan upang tawagin siyang forensic genius. Pagkakuha niya ng case file at bangkay mula kay Jung Yun, agad siyang nagsimula ng pagsusuri. Lumabas sa autopsy na tinanggal ang mga mata ng biktima, may mga marka ng ineksyon, bali ang leeg, at nawawala ang lahat ng internal organs maliban sa tiyan. May amoy ng bleach sa loob ng abdominal cavity. Para sa isang veteranong forensic pathologist, bagamat karumal-dumal ang mga detalyeng ito, hindi na ito lubos na nakakagulat. Ngunit ang tunay na ikinabigla ni Seon ay nang matuklasan niya ang isang mahabang hibla ng sinulid na nakatago sa loob ng katawan. Sa sandaling makita niya ito, halos hindi siya makapagsalita dahil nakita na niya ang kaparehong sinulid noong siya ay bata pa. Kinabukasan, sa paggabay ni Jung Yun, bumalik si Seon sa pinangyarihan ng krimen at, matapos ang masusing obserbasyon, wala siyang nakitang anumang kahina-hinalang bakas. Napakalinis ng pamamaraan ng salarin, mula sa bangkay na may maraming tanda ng manipulasyon, sa perpektong crime scene, hanggang sa paraan ng pagtatapon ng labi, lahat ay nagpapakita ng kakaibang antas ng husay. Dahil dito, naniniwala si Seon na hindi ito ang unang pagpatay ng salarin. Ang nakapagtataka para kay Seon ay kaya naman sanang ititago ng ganitong klaseng kriminal ang lahat ng mas maingat. Ngunit tila sinadya nitong ilagay ang bangkay sa gitna ng isang bukirin. Parang nais na may makakita rito, na para bang nagpapadala ng isang mensahe. Matapos ang investigasyon sa lugar, pinaalalahanan ni Seon si Jung Yun na suriin ang CCTV sa intersection. Kahit hindi direktang makukunan ng kamera ang mismong crime scene, batay sa kalagayan ng bangkay, hinuha ni Seon na gumamit ang salarin ng malaking sasakyan upang dalhin ito. Gayunpaman, walang bakas ng gulong sa paligid na nangangahulugang ibang ruta ang dinaanan, kaya malamang na nakuhanan ng CCTV ang sasakyan. Isinulat ni Jung Yun ang lahat ng kahina-hinalang detalye na nabanggit ni Seon. Pagkatapos, balak sana niya itong yayain kumain, ngunit bago pa siya makapagsalita, malamig na tumalikod si Seon at umalis. Kabaligtaran ng masigla at matuwid na si Jung Yun, si Seon, ang tinaguriang forensic genius, ay may tinatagong madilim na bahagi na mahirap maunawaan ng iba. Pagkatapos ng trabaho, nakagawian niyang pakainin ang mga pusa sa isang maliit na eskinita. Minsan, pinagsabihan siya ng malakas ng isang babae. Sinasabing nakakaabala sa negosyo nito ang pagdami ng mga pusang gala dahil sa ginagawa ni Seon. Hindi siya sumagot, ngunit dahan-dahan siyang lumapit sa babae. May malamig at malupit na ngiti sa kanyang labi. Ang nakakatakot na aurang ito na nagmumula sa kanyang kaibuturan ay pilit niyang itinatago. Paminsan-minsan, binibisita niya ang kanyang ina sa ospital na palaging nakakonfine at hindi na siya nakikilala. Kakaiba man, kahit kaharap ang kanyang ina, nananatiling malamig ang kanyang mga mata at mahigpit pa niyang hinahawakan ang pulso nito. Hindi nagtagal, nabalita sa media ang pagpaslang sa babaeng estudyante at dahil sa mabilis na pagkalat ng opinyon ng publiko, agad itong naging malaking usapin at nagdulot ng takot. Dahil may natagpuang hibla ng sinulid sa katawan ng biktima, tinawag ang salarin bilang The Tailor. Sa ilalim ng pressure mula sa kanyang mga nakatataas, muling nakipag-ugnayan si Jung Yun kay Seon upang alamin ang progreso ng autopsy. Ngunit habang sasagot na sana si Seon, may nadiskubre siyang panibagong clue sa ilalim ng microscope na muling nagpatulala sa kanya. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, pinili niyang magsinungaling kay Jung Yun at sinabing wala pa ring mahalagang natutuklasan. Pagkatapos ng tawag, pinuntahan ni Seon ang isang kasamahan upang tanungin kung may natagpuang amag sa katawan ng biktima. Kinumpirma ng kasamahan na may partikular na uri ng amag nga sa bangkay. Nang mapansin nitong tila may hinala si Seon, hiniling nitong ibahagi niya ito, ngunit bigla na lamang nagsinungaling si Seon. Sinabi niyang matagal na ang nakalipas, noong intern pa siya sa anatomy. Nakahawak siya ng bangkay na puno ng amag at kinailangan niyang linisin ito gamit ang disinfectant at brush sa autopsy room. Sa katawan ng babaeng estudyante, natagpuan ang parehong amag at disinfectant, kaya inisip ng kanyang kasamahan na malamang ay may kaalaman din sa medisina ang salarin, katulad ni Seon. Ngunit taliwas dito ang paniniwala ni Seon. Ayon sa kanya, karaniwang tao lamang ang gumagamit ng brush sa paghuhugas ng pinggan at disinfectant sa paglilinis ng sahig. At sa isip ng mamamatay tao, marahil ay tinuturing lamang ang tao na parang dumi na dapat itapon. Pagkatapos, ibinahagi ng kanyang kasamahan ang isa pang clue. May natagpuang maliliit na piraso ng plastik sa amag na nagmula sa mga bristle ng toothbrush. Muling natulala si Seon. Ang lahat ng detalyeng ito ay nagpaalala sa kanya ng isang partikular na tao, isang taong matagal nang patay. Noong araw ng investigasyon sa crime scene, matapos ang kanilang trabaho, sumakay sina Seon at ang kanyang kasamahan na si Dr. Oh sa bus pauwi. Dahil sa isang nakaraang kaso, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Nais ni Dr. Oh na ibigay na lang ni Seon sa kanya ang autopsy ng kasong iyon. Iginiit na hindi umano katotohanan o dangal ng forensic science ang dahilan kung bakit ito kinuha ni Seon, kundi pansariling ambisyon lamang. Dahil sa galit, bumaba si Seon sa sasakyan. Walang kamalay-malay na may paparating na trahedya.
media. Kinabukasan ng gabi, nakatanggap ang pulisya ng panibagong ulat ng isang bangkay na natagpuan sa isang eskinita, ang ikalawang pagpatay sa mga nagdaang araw. Agad na naghinala ang media na isa itong serye ng mga pagpatay at naniniwalang ang salarin ay ang misteryosong Tyler. Pagdating ni Jungyun sa pinangyarihan, napansin niyang mas malala ang kondisyon ng bangkay. Labis itong pinira-piraso. Maging ang mga daliri ng biktima ay pinutol upang hindi makilala sa pamamagitan ng fingerprint. Sang-ayon si Jungyun sa hinala ng media, hindi ito simpleng panggagaya, kundi direktang konektado sa naunang kaso ng babaeng estudyante na bumubuo ng sunod-sunod na pagpatay. Dahil dito, muli niyang nilapitan si Seon at hiniling na agarang magsagawa ng autopsy. Ipinaalam din niyang may natagpuan ding hibla ng sinulid sa bangkay. Pagkarinig nito, agad sinuri ni Seon ang mga bahagi ng katawan at nadiskubreng maingat itong tinahi pabalik ng salarin. Sa loob ng isang bahagi, may inilagay pa itong putol na daliri ng biktima na tinali gamit ang sinulid sa anyong baw. Nagkataon, iyon ang parehong buhol na nakasanayan gamitin ni Seon sa kanyang mga autopsy. Bagamat walang nakakaalam na ang gawin niyang ito ay impluwensya ng isang tao mula sa kanyang nakaraan. Hindi nagtagal, lumabas ang resulta ng fingerprint analysis ng naputol na daliri. Nang makita ito, labis na nabigla si Seon. Ang fingerprint ay kay Dr. Fabio, isa nilang kasamahan. Si Dr. O ay ilang araw nang hindi pumapasok sa trabaho ng walang paliwanag at batay sa resulta, halos tiyak na siya ang biktimang pinira-piraso. Bilang kasamahan ng biktima, napilitan si Seon na sumailalim sa investigasyon bilang kaugnay na partido. Sinimulan siyang tanungin ni Jungyun tungkol sa mga detalye ng kaso. Ayon sa kanyang pahayag, ang huling pagkakataon na nakita niya si Dr. O ay noong magkasama silang sumakay ng bus. May tiwala si Jungyun kay Seon, ngunit may isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Batay sa CCTV footage, malinaw na nakabalik si Dr. O sa Seoul ng gabing iyon, samantalang ang bangkay ay natagpuan sa ibang lugar na tinatawag na Jongchon. Nakaramdam si Seon ng hindi may paliwanag na kaba dahil noong bata pa siya, ang paboritong lugar na dalhan sa kanya ng kanyang ama ay ang Jongchon. Bukod pa rito, minsan na siyang pinatulong ng kanyang ama na linisin ang dugo sa sahig gamit ang brush. Gayunpaman, sa harap ni Jungyun, nagsinungaling si Seon at sinabing wala siyang alam. Palihim na kumilos si Seon at kinausap ang isa pang forensic na kasamahan upang magtanong tungkol sa autopsy. Ayon dito, may natagpuang bakas ng isang uri ng gamot sa katawan ng estudyante, isang gamot na maaaring magdulot ng paralisis ng kalamnan at, sa mataas na dosis, ay maaaring ikamatay. Hindi makapaniwala si Seon dahil ang gamot na iyon ay bahagi rin ng kanyang mga alaala tungkol sa kanyang ama. Habang nagbabalik tanaw, bigla niyang naalala ang isa pang mahalagang detalye nang makita niya ang dalawang larawang ebidensya mula sa kaso ng pagkapira-piraso. Makikita sa mga ito ang maraming hindi kumpletong fingerprint sa isang rolyo ng adhesive tape. Napagtanto ni Seon na ang adhesive tape ay kadalasang nakakapagpanatili ng fingerprint, kaya agad siyang pumunta sa kanyang mga kasamahan at hiniling na muling suriin ang tape na nakadikit sa plastic film mula sa unang kaso. Lumabas sa pagsusuri na may isang kakaibang fingerprint sa tape at nang ikumpara, eksaktong tumugma ito sa fingerprint na nasa ebidensyang larawan mula sa kaso ng pagkapira-piraso. Muling nagbalik ang mga alaala ni Seon. Noong bata pa siya at tinutulungan ng kanyang ama na linisin ang dugo, naiwan niya ang kanyang sariling fingerprint sa plastic film. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, tumawag sa pulisya ang babaeng minsang sumigaw kay Seon dahil sa pagpapakain nito sa mga pusang gala. Ikinlaim ng babae na ang mga pusang iyon ay natagpuang patay at iginiit niyang si Seon ang may kagagawan. Ngunit nanatiling kalmado si Seon, malamig at matatag ang kanyang tingin at mariing itinanggi ang akusasyon, sinasabing wala itong anumang basehan. Pagbalik ni Seon sa opisina, agad niyang itinapon ang lahat ng pagkain ng pusa na nasa aparador. Sa sandaling iyon, tumawag si Jungyun upang ipaalam na nahuli na nila ang serial killer. Noong nakaraang gabi, matapos suriin ang CCTV sa isang sangandaan, natukoy ng pulisya ang isang kahina-hinalang truck. Ang oras ng pag-alis ng truck ay eksaktong tumugma sa oras na pinaniniwalaang umalis ang salarin sa crime scene. Matapos matukoy ang driver, agad nagtungo si Jungyun at ang kanyang koponan sa bahay ng suspek. Pagkakita sa pulis, tumakas ito. Ngunit matapos ang habulan, matagumpay siyang nahuli ni Jungyun. Nang marinig ni Seon na nahuli na ang suspek, labis siyang nabalisa. Nagmadali siyang gumawa ng dahilan upang maipasa ang autopsy report at agad nagtungo sa presinto. Ipinahayag ni Jungyun na hindi pa umaamin ang suspek. Ngunit may ebidensya sila, hindi lamang matapos ang krimen, kundi 3 oras bago ito mangyari. Nahagip na siya ng CCTV sa isang restaurant na pinuntahan ng babaeng estudyante. Ipinakita niya kay Seon ang footage at iginiit na ito ang salarin. Pagkakita sa malabong imahe, hiniling ni Seon na makaharap ang suspek. Pumayag si Jungyun at may halong kaba, pumasok siya sa interrogation room. Ngunit sa sandaling makita niya ang lalaki, napabuntong hininga siya. Malinaw na hindi ito ang taong pinaghihinalaan niya. Bukod pa rito, mariing itinanggi ng suspek ang krimen. Ayon sa pulisya, may nakakita umano sa kanya na nagbababa ng tila bangkay mula sa kanyang sasakyan. Ngunit iginiit ng suspek na ang tinutukoy ng mga tao ay isa lamang sex doll. Sa karagdagang investigasyon, napatunayang walang bakas ng krimen sa bodega kung saan niya ipinarada ang sasakyan, kundi puro sex dolls lamang ang naroon. Dahil sa panguudyok ng suspek, nawalan ng kontrol ang isa sa mga tauhan ni Jungyun at sinaktan ito. Galit na galit ang suspek at matapos siyang pakawalan, nagreklamo siya sa media tungkol sa marahas na pagtrato ng pulisya. Upang protektahan ang kanyang tauhan bilang leader, nagpasya si Jungyun na magsagawa ng agarang press conference. Bago ito,
may natuklasang bagong clue ang kanyang mga kasamahan. Noong gabing magkasama sina Seon at Dr. Oh sa bus, may isang lalaking nakaupo sa likuran na nakatitig sa kanila. Upang mapawi ang galit ng publiko, iminungkahi ng mga kasamahan na banggitin ito ni Junghyun sa press conference upang ipaalam na may potensyal silang sospek. Ngunit dahil kulang sa ebidensya, pinili ni Junghyun na huwag itong ibunyag sa media. Hindi nagpadaig ang mga mamamahayag at patuloy na tinanong kung konektado ba ang dalawang kaso bilang serye ng mga pagpatay. Habang nahihirapan si Junghyun na sumagot, dumating si Seon at ipinaliwanag sa media na may natagpuang kahina-hinalang fingerprint sa katawan ng babaeng estudyante. Ngunit dahil hindi ito kumpleto, hindi pa ito magagamit upang matukoy ang salarin. Dagdag pa niya, ang mga fingerprint na natagpuan sa dalawang kaso ay eksaktong magkatugma, isang mahalagang detalye na nagpapatunay na ang dalawang kaso ay bahagi ng iisang serye ng pagpatay. Nang tanungin siya tungkol sa pagkakakilanlan ng killer, malamig ang kanyang tingin at may halong panunuya niyang sinabi na ang salarin ay isang makasarili at ignorante. Matapos ang press conference, pinangunahan ni Junghyun ang kanyang koponan sa pagtipon ng lahat ng ebidensya, habang si Seon naman ay mag-isang nagmaneho patungong Yongchon. Naniniwalang doon matatagpuan ang sagot sa lahat ng misteryo. Sa Yongchon, may isang kakaibang laundry shop na pag-aari ng isang lalaking dating huwarang mamamayan, kilala bilang mabait at minamahal ng mga tao. Ngunit may kakaiba siyang gawi. Mahilig siyang manood ng mga programang tampok si Seon habang nagpaplansta ng damit dahil madalas itong lumalabas sa mga legal na programa bilang eksperto sa autopsy. Ilang araw bago nito, bumisita ang mga tauhan ni Junghyun sa laundry shop upang magsiyasat matapos malaman na suki roon ang pinaslang na estudyante. Ngunit dahil sa magandang impresyon nila sa may-ari, hindi nila ito pinaghinalaan. Tinanong lamang kung may nakita itong kahina-hinalang tao. Nang marinig ng may-ari na personal na pupunta si Seon sa crime scene para sa autopsy, bahagyang sumilay ang isang halos hindi mapansing ngiti sa kanyang mukha. Kinagabihan, isang dalagang babae ang pumasok sa laundry shop at malakas na nagreklamo tungkol sa mancha sa kanyang damit. Ipinaliwanag ng may-ari na noong dinala nito ang damit, napakamasayahin nito at madaldal pa. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga nakasabit na damit, pumili siya ng isang lumang kasuotan na iniwan ng ibang customer, batay sa pangangatawan ng babae. Nakaramdam ng kakaiba ang babae at sinubukang umalis ng palihim, ngunit bigla siyang hinawakan ng may-ari mula sa likuran. Sa loob ng shop, hinaplos nito ang mahaba niyang buhok. Pinilit siyang tumingin sa napiling damit at pagkatapos ay ngumiti ng tila demonyo. Samantala, bumalik si Seon sa Yongchon, isang lugar na matagal na niyang iniiwasan ngunit ngayon ay kailangan na niyang harapin. Pagdating pa lamang niya, agad siyang umupa ng isang bahay na direktang katapat ng istasyon ng pulisya sa Yongchon. Nagkataon namang ang may-ari ng bahay ay pinuno ng samahan ng kababaihan sa lugar at kapitbahay din ng may-ari ng laundry shop. Kaya nang hingan siya ng may-ari ng shop ng tulong para palitan ang kandado ng pinto. Nalaman nito na ang kilalang babaeng forensic pathologist mula Seoul ay lumipat na sa Yongchon. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit din ng may-ari ng shop na kinabukasan ay anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Naawa ang mga kapitbahay sa matandang lalaki, na kilala bilang mabait at laging banayad magsalita tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit walang nakakaalam ng tunay na mukha na nakatago sa likod ng kanyang maamong anyo. Sa Yongchon, umupo si Seon sa tabi ng isang haligi. Mabigat ang kanyang mukha sa lungkot, habang nakadikit pa rin doon ang isang kupas na flyer na siya mismo ang nagdikit noong bata pa siya. Sa pagharap niya rito, biglang bumuhos ang mga alaala na matagal na niyang pilit nililibing. Noong bata pa siya, ang kanyang ama ay parang isang halimaw. Sa mismong araw ng kanyang kaarawan, pinatay nito ang kanyang ina. Ngunit kahit nakita niya ang duguang katawan ng kanyang ina at ang kanyang amang mamamatay tao na papalapit sa kanya, wala siyang naramdamang takot, ni hindi siya sumigaw. Sa halip, kalmado siyang pumasok sa banyo, kumuha ng basahan at tinulungan ang kanyang ama na linisin ang dugo ng kanyang ina sa sahig. At ang amang iyon, ang mamamatay tao, ay walang iba kundi ang may-ari ng laundry shop. Mula nang bumalik siya sa Yongchon, nabubuhay si Seon sa matinding takot, parang natagpuan na siya ng kanyang ama at pabulong na pinagtatawanan sa kanyang tainga. Samantala, sa likod ng anyo ng isang mabait na tao, nananatiling pareho ang pagiging mamamatay tao ng may-ari ng shop. Nang gabing iyon, pumunta siya sa isang puting van kung saan nakahiga ang bangkay ng babaeng nagreklamo sa laundry shop. Siya ang pumatay rito. Ngunit hindi siya tulad ng karaniwang mamamatay tao. Mayroon siyang baluktot na pagkahumaling sa anatomiya ng tao at labis na obsesyon sa perpektong anyong anatomikal. Kasabay nito, dumating din si Junghyun sa Yongchon upang imbestigahan ang galaw ng ikalawang biktima, ang kasamahan ni Seon na si Fabio, noong gabi ng kanyang pagkamatay. Sapagkat ang Yongchon ang lugar kung saan itinapon ang bangkay, batay sa CCTV mula sa bus noong araw na iyon, pinaghinalaan ni Junghyun ang isang lalaking sumakay at bumaba halos kasabay ni na Seon at Fabio. Sinundan niya ang galaw nito sa mga surveillance camera hanggang sa isang makitid na eskinita at natutasang ang ruta nito ay eksaktong tumutugma sa tirahan ni Fabio. Sa kasamaang palad, wala nang naitalang karagdagang footage ang mga kamera sa paligid. Habang nag-iikot siya, bigla niyang nakasalubong si Seon. Walang anumang hinala, ibinahagi ni Junghyun ang lahat ng natuklasan niyang mga clue. Ang kakayahan ng salarin na iwasan ng 12-12 ng CCTV ay patunay na lubos itong pamilyar sa lugar ng Yongchon. Sa sandaling iyon, tumawag ang isang forensic na kasamahan kay Seon upang ipaalam na may natagpuang malaking dami ng isang uri ng gamot sa katawan ni Fabio, kapareho ng natagpuan sa katawan ng babaeng estudyante sa unang kaso. Ngunit matapos niyang ibaba ang tawag, nang tanungin siya ni Junghyun, pinili niyang magsinungaling at sinabing walang natagpuang anumang gamot sa alinmang kaso. Mas alam ni Seon kaysa kanino man na ang tunay na salarin sa parehong pagpatay ay ang sarili niyang ama.
habang unti-unting nakakalap ang pulisya ng mga ebidensyang maaaring magbunyag ng isang hindi katanggap-tanggap na lihim mula sa nakaraan. Napagtanto ni Seyon na kailangan niyang mahanap ang kanyang ama. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya sa isang eskinita, bigla niyang nakita ang bangkay ng isang babae sa dulo ng kalsada. Ang biktima ay ang babaeng nagreklamo sa laundry shop. Perpektong pinira-piraso ang katawan at muling tinahi gamit ang pulang sinulid. Ang tanawing ito ay nagpaalala kay Seyon ng kanyang manikang tela noong bata pa siya, dahil tinahi niya ito sa eksaktong parehong paraan. Habang nalulunod siya sa kanyang mga alaala, biglang may tumawag na hindi kilalang numero. Sinagot ni Seyon ang tawag at napahinto, dahil ang boses sa kabilang linya ay walang iba kundi ang kanyang ama. Ngayon ay kaarawan ni Seyon, at sa cellphone, binati siya ng kanyang ama. Sinabing ang bangkay sa eskinita ay kanyang regalo. Pinilit ni Seyon na pakalmahin ang sarili at tukuyin kung nasaan ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, may biglang ibinatong bote mula sa di kalayuan. Sinundan ni Seyon ang direksyon kung saan nanggaling ang bote at pumasok sa isa pang eskinita, kung saan natuklasan niya ang isang maleta na may lamang kimbap. Naunawaan niya agad ang intensyon ng kanyang ama. Tumingin siya sa kanyang pulso, kung saan naroon pa rin ang peklat mula sa kagat ng asong gala noong siya ay bata pa. Noon, binalaan siya ng kanyang ama na kapag kaharap ang isang mabangis na aso, mas lalo lamang kakagat ito kung pilit niyang huhugutin ang kanyang kamay. Ang dapat gawin ay ipasok palalo ang kamay sa lalamunan nito upang hindi ito makahinga. Ngayon, dahil tila kinagat na siya ng kanyang ama, nanumpa si Seyon na gaganti siya sa parehong paraan, tulad ng ginawa niya noon sa aso, sa pamamagitan ng pagsakal dito. Matapos ideklara ang kanyang paghiganti, may determinasyon sa kanyang mga mata. Kinain ni Seyon ang rice roll sa maleta, na tila isang hamon upang pilitin ang kanyang ama na harapin ang kapalit ng kanyang ginawa. Hindi nagtagal, nakatanggap ng ulat ang pulisya at dumating sa lugar. Ito na ang ikatlong kaso ng pagkapira-piraso ng bangkay. Nang malaman nilang si Seyon ang nagulat, agad silang nagduda. Hindi nila maintindihan kung bakit naroon sa Jongchon ang isang kilalang forensic pathologist tulad niya, lalo na't mas seryoso na ngayon ang investigasyon ng kaso. Ang kanyang walang tigil na pagtatanong at matalim na tono ay nakapagpatamime sa mga pulis. Ngunit napansin ng isa sa kanila na halos hindi kumukurap si Seyon habang nagsasalita. Parang sinusubukan niyang tiyakin kung pinaniniwalaan siya ng mga ito. Samantala, lubos ang tiwala ni Jungyun kay Seyon. Dahil nag-aalala siya sa kaligtasan nito, binigyan niya ito ng isang smartwatch na may emergency alert function. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan ni Seyon ang pagsusuri sa bangkay ng babaeng natagpuan sa eskinita. Nakakatindig balahibo ang perpektong hiwa at tahi sa katawan. Nang alisin niya ang tahi sa bibig ng biktima, may natuklasan siyang nakatago sa loob. Paglabas niya nito, isang lumang litrato niya noong bata pa siyang bumungad, na lalong naglinaw sa layunin ng salarin. Pinilit ni Seyon na itago ang kanyang pagkabahala at ipinakita ang litrato kay Jungyun na naghihintay sa labas. Kinuhanan ito ni Jungyun ng larawan. Sa buong proseso, nakayuko si Seyon, natatakot na may mahalata sa kanya. Biglang naalala ni Jungyun ang isang hindi pa nalulutas na kaso mula dekada na ang nakalipas, ang Blue Barrel Case. Noon, may mga bahagi ng katawan na natagpuan sa loob ng asul na bariles, at sa pagsusuri ay lumabas na nilinis ang mga ito gamit ang detergent at brush, at may bakas din ng gamot. Pinaghinalaan ng pulisya na ang kasong iyon at ang tatlong kasalukuyang kaso ay gawa ng iisang salarin. Kung matatagpuan muli ang parehong gamot, maaaring pagsamahin ang mga kaso para sa iisang investigasyon. Agad na kumontra si Seyon, sinasabing malayo sa katotohanan ang haka-hakang iyon dahil wala namang pulang sinulid sa Blue Barrel Case. Ngunit sa hindi inaasahang paraan, ang mismong sinabi niyang iyon ang naglantad sa kanya. Napagtanto ni Jungyun na hindi niya kailanman nabanggit kung may pulang sinulid sa kasong iyon o wala. Nagmamadaling nagsinungaling si Seyon, sinabing nabasa rin niya ang case file. Ngunit sa katotohanan, ang Blue Barrel Case noon ay gawa ng kanyang ama. Para kay Jungyun, ang litrato ang pinakamahalagang ebidensya. Ipinasa ito sa technical team upang muling buuin ang posibleng hitsura ng batang babae sa larawan bilang isang matanda. Samantala, nagtungo si Seyon sa mismong lugar ng Blue Barrel Case. Pumasok siya sa isang maliit at luma ng bahay, ngunit napansin niyang malinis at bagong pinturahan ng loob. Sa gitna ng silid ay may isang aklat sa anatomiya at isang set ng surgical instruments na sadyang inilagay doon. Alam na alam ni Seyon na iniwan iyon ng kanyang ama para sa kanya. Biglang may lumapit na isang batang babae, mga 7 o 8 taong gulang. Laking gulat ni Seyon nang mapansin na mula sa buhok hanggang sa mga mata, kamukha nito ang sarili niyang anyo noong bata pa siya. Nang marinig niyang sumigaw ang bata ng tatay, lumabas si Seyon. Dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya ang kanyang ama, ang may-ari ng laundry shop. Pinunat nito ang mga kamay upang yakapin ang kanyang anak, ngunit umatras si Seyon sa gulat. Dahil noon, malinaw niyang nakita ang kanyang ama na nahulog mula sa bangin. Sinabi ng kanyang ama na may isang mangangalap ng halamang gamot na dumaan at nagligtas sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, hayagang ipinakita ng kanyang ama ang kanyang pagkadismaya kay Seyon, hindi lamang dahil pinalitan nito ang kanyang pangalan, kundi dahil tila nagpa-plastic surgery pa ito. Napatingin si Seyon sa batang babae sa tabi ng kanyang ama. Ipinaliwanag ng lalaki na isa itong ulilang batang napulot niya sa kalsada at ngayon ay itinuturing na nakababatang kapatid ni Seyon. Napangiti si Seyon ng may halong panunuya. Agad niyang nahulaan na ang batang ito ay katulad niya noon, isang kasangkapan lamang na tumutulong sa kanyang ama na linisin ang mga bakas ng krimen. Nais niya makasama muli si Seyon upang ipagpatuloy nila ang dati nilang laro ng pagpatay. Ang ama ang pumapatay at ang anak ang naglilinis ng ebidensya.
Sandaling nanahimik si Seon, pagkatapos ay bigla siyang sumugod sa kanyang ama at inilabas ang isang scalpel upang saksakin ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, madali siyang napigilan at napasuko ng kanyang ama habang patuloy pa itong nanunuya sa kanya. Gayunpaman, hindi na ang dating mahinang bata si Seon. Kinagat niya ng mariin ang kamay ng kanyang ama, saka dinampot ang kutsilyong nahulog sa sahig at muling sumugod. Biglang, mula sa likuran, ginamitan siya ng taser ng batang kapatid niya, dahilan upang bumagsak siya sa mga bisig ng kanyang ama at agad mawalan ng malay. Pagkagising niya, natagpuan ni Seon ang sarili na puno ng dugo, may asul na balde sa tabi niya, at hawak na ng kanyang ama ang surgical knife. Matapos ang direktang paghaharap na iyon, lalo pang lumalim at naging mas nakakatakot ang kanyang takot. Kinabukasan, nagtungo si Seon sa Jongchon High School upang hanapin ang batang inampon ng kanyang ama. Ngunit sa malapit, nakita niya ang isang bagong guhit na sketch ng kanyang muka. Nang suriin ito ng pulisya, napansin nilang ang mga mata at kilay ng babae sa sketch ay halos kapareho ng kay Seon, ngunit ang iba pang bahagi ng mukha ay ganap na naiiba. Habang hindi niya mahanap ang bata sa paaralan, si Junghyun naman ay nagtungo sa laundry shop ng may-ari. Sa kanyang investigasyon, nalaman niyang ang ikatlong biktima ay nagpunta roon upang magpalaba bago siya namatay. Ngunit nang harapin ng pulisya, nanatiling kalmado ang may-ari. Inilabas niya ang rehistro at ipinakitang nagpunta nga roon ang babae upang magpalaba, ngunit hindi na bumalik upang kunin ang kanyang mga damit. Sa kabila nito, nanatiling may pagdududa si Junghyun. Sinuri niya ang laundry area at nakakita ng isang itim na bucket hat na kahawig ng suot ng lalaking nakita sa bus noong gabing iyon. Bukod pa rito, may maraming detergent at karaniwang brush sa lugar, mga bagay na maaaring maging mahalagang ebidensya kaugnay ng mga kaso. Habang kausap ni Junghyun ang kanyang kasamahan, dumating si Seon mula sa kabilang direksyon. Napansin agad niya ang sugat sa mukha nito at tila bakas ng dugo sa leeg, kaya agad niyang hiniling na ibigay ni Seon ang drug analysis reports mula sa dalawang naunang kaso. Nangako si Seon na ipapadala ito kinagabihan. Ngunit nang harapin na niya ang forensic report na matagal nang available, matapos ang mahabang pag-aalinlangan, nagpasya siyang baguhin ang laman nito. Ginawa niyang walang natukoy ang resulta ng pagsusuri sa gamot. Sa sandaling iyon, tumawag ang kanyang ama, ang may-ari ng shop. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Seon na kumalat na ang kanyang sketch sa buong paligid at nagbanta ang kanyang ama na kung hindi siya susunod, magpapadala pa ito ng mas maraming regalo upang maprotektahan ang sarili. Nagpasya si Seon na makipagkompromiso. Iminungkahi niyang maghanap sila ng kapalit upang tuluyang maisara ang kaso. Ang plano, ibibigay ng kanyang ama ang bangkay at mga organo sa forensic department sa pamamagitan niya at lalagyan niya ito ng DNA ng ibang tao upang mailigaw ang investigasyon ng pulisya. Tinanggap ng kanyang ama ang alok at sinabing may napili na siyang kapalit. Inutusan niya si Seon na pumunta sa bahay nito upang kumuha ng DNA. Siya naman ang maglalagay ng DNA sa mga bahagi ng katawan at magtatapon ng mga ito. Ang gagawin na lamang ni Seon ay sundin ang tamang proseso ng autopsy. At kapag nakumpirma na ang may-ari ng DNA, magiging matagumpay ang plano. Kinagabihan, sinundan ni Seon ang address na ibinigay ng kanyang ama at nagtungo sa bahay ng kapalit. Doon, nakakuha siya ng buhok at iba pang bagay para sa DNA testing. Ngunit hindi nagtagal, labis siyang nabigla nang matuklasan na naroon pa rin ang lalaking gagawing kapalit, buhay pa. Malubha ang kanyang kalagayan. At sa tabi niya ay naroon ang mga surgical instrument ng kanyang ama. Doon napagtanto ni Seon na wala talagang balak ang kanyang ama na hayaang mabuhay ang lalaki. Gusto nitong siya mismo ang pumatay rito. Biglang nagkamalay ang sugatang lalaki at nakipagbuno kay Seon. Sa labanang iyon na buhay o kamatayan, napilitan siyang lumaban ng buong lakas. Sa huli, wala na siyang piniling paraan, brutal niyang pinatay ang lalaki. Habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin, duguan at nanginginig, naunawaan ni Seon na sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na takasan ang kanyang nakaraan, naging isang halimaw na rin siya, katulad ng kanyang ama. Samantala, habang ginagawa ng kanyang anak ang pagpatay, nakaupo ang may-ari ng shop sa isang sasakyang malapit, tahimik na pinapanood ang lahat. Inutusan pa niya ang kanyang adopted daughter na lihim na maglagay ng nakatagong kamera sa harap ng pinto. Malinaw na naitala ng kamera ang paglabas ni Seon sa bahay habang may bitbit na maleta. Matapos ang pagpatay, pinira-piraso niya ang bangkay ayon sa utos ng kanyang ama. Pagkatapos, tumawag ang kanyang ama at nagkasundo silang itapon ang mga bahagi ng katawan upang idiin ang ibang tao. Sumunod, hiniling ni Seon sa kanyang ama na dalhin ang bangkay para sa forensic examination bilang huling hakbang sa kanilang planong panlilinlang. Nagmaneho ang may-ari ng shop papunta sa tagpuan, ngunit wala roon si Seon. Nang buksan niya ang trunk ng sasakyan, bigla siyang inatake ni Seon mula sa likuran. Doon nalaman ang tunay niyang plano, patayin ang kanyang ama at gumawa ng pekeng ebidensya upang siya ang maibintang sa serye ng mga pagpatay. Kapag natagpuan ang bangkay nito, matatapos na ang lahat ng bangungot. Ngunit sa halip na matakot, tumawa lamang ang kanyang ama. Hindi na nag-atubili si Seon. Hinugot niya ang lubid at naghanda na tapusin ang buhay ng lalaking iyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang tumunog ng malakas ang busina ng truck ng kanyang ama. Binato ni Seon ang bintana ng sasakyan at nakita ang adopted daughter sa loob. Sa patuloy na pagbusina, binibigyan ito ng oras ang kanyang ama. Sa pagkakataong iyon, nakawala ang demonyo at sinugod si Seon. Paulit-ulit siyang sinaktan habang sinasabing hindi niya ito papatayin, ngunit tiyak na paparusahan. Sa kabutihang palad, dumating ang gwardiya ng lugar, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Seon na makatakas. Pag-uwi niya, nakita niya ang isang asul na kahon sa gitna ng sala. Biglang nag-flash sa kanyang isipan ang mga alaala, lahat ay may kaugnayan sa kanyang ama. Unti-unti niyang naunawaan na marahil, habang buhay na siyang hindi makakatakas sa anino ng kanyang ama. Tumakbo siya palabas ng bahay at nakasalubong si Junghyun na dinala siya sa kanyang tahanan.
Doon, napansin ni Jungyun ang sirang asul na kahon. Pumasok si Seon upang maligo, unti-unting kumakalma, habang si Jungyun ay maingat na nilagyan ng pain relief patch ang sugat sa kanyang binti. Tahimik siyang naupo sa tabi nito at nagsimulang makipag-usap. Tinanong niya kung bakit pinili ni Seon na maging forensic pathologist. Sa totoo lang, matagal na siyang may hinala rito. Noong umagang iyon, natanggap niya ang forensic report na ipinadala ni Seon. Nang makita niya ang tatlong salitang cannot be examined, nagduda siya. Dahil sa isang nakaraang kaso na may kinalaman sa isang atleta, ginamit din ni Seon ang parehong pahayag sa kanyang ulat. Hindi nagtagal, may nakipag-ugnayan na forensic colleague ni Seon kay Jungyun at nagsabing may natagpuang muscle relaxant sa katawan, kapareho ng sa dalawang naunang kaso. Hindi makapaniwala si Jungyun dahil taliwas ito sa report na ibinigay ni Seon. Upang makatiyak, kinontak niya ang isang subordinate nito at nakakuha ng nakasulat na ulat na malinaw na nagsasabing may bakas ng gamot sa bangkay. Sa puntong iyon, kumpirma niya niyang nilinlang siya ni Seon nang balikan niya ang kakaibang kilos ni Seon nitong mga nakaraang araw. Kasama ang sketch na kahawig nito, unti-unting nabuo sa isip niya ang isang hindi niya inaasahang hinala. Nang tanungin ng pulisya si Seon, sinabi niyang pinili niyang maging forensic pathologist upang hanapin ang katotohanan at maibigay ang hustisya sa mga biktima at kanilang pamilya. Mga salitang tunay na nagmula sa kanyang puso. Habang nakatingin sa sirang asul na kahon, naging magulo ang damdamin ni Jungyun. Naisa na niyang itanong ang mga gumugulo sa isip niya, ngunit pinutol siya ni Seon. Sinabi niyang mabuting tao si Jungyun at umaasa siyang ipagpapatuloy nito ang investigasyon. Hanggang sa dulo, hindi susuko. Nagbigay ito kay Jungyun ng kakaibang pakiramdam na para bang may balak ng umatras si Seon sa kaso. Sa ilalim ng manipulasyon ng kanyang ama, sinubukan ni Seon na ipasa ang lahat ng krimen sa isang lalaki bilang kapalit. Ngunit sa gitna ng pakikipagbuno, siya mismo ang nakapatay dito. Lahat ay bahagi ng plano ng kanyang ama. Matapos ang lahat, tila nagising si Seon mula sa isang bangungot. Sa sandaling iyon, muling tumawag ang kanyang ama. Nais siyang makita ng may-ari ng shop upang tulungan siyang linisin ang nangyari. Ngunit puno ng galit at pandidiri si Seon at iginiit na siya na ang bahala sa lahat. Ngunit malamig lamang na tumawa ang kanyang ama. Sinasabing naniniwala siyang babalik din sa kanya ang kanyang anak. Sa harap ng labis na kayabangan ng kanyang ama, naging matatag ang mga mata ni Seon. Isinuot niya ang smartwatch na ibinigay ni Jungyun at nangakong lalaban hanggang sa huli. Sa araw ding iyon, nagtungo si Seon sa genetic analysis warehouse gamit ang dahilan na papauwi niya ang isang kasamahan. Pagkaalis ng lalaki, sinamantala ni Seon ang pagkakataon at palihim na inilagay ang hibla ng buhok na nakuha niya mula sa bahay ng lalaking pinatay sa damit ng naunang biktima. Ang lalaking pinatay niya sa utos ng kanyang ama na balak niyang gawing kapalit. Ang lalaking iyon ay si Hogan, na dati nang pinaghinalaan ng pulisya na nagdadala ng maraming inflatable dolls sa kanyang truck. Ngunit ang mga kahina-hinalang kilos ni Seon kamakailan ay mabilis na nakapukaw ng hinala sa isang babaeng kasamahan. Ilang araw bago nito, siya ang tumawag kay Jungyun upang ipaalam ang pagkakadiskubre ng mga sangkap ng gamot sa bangkay. At ang reaksyon ng investigador noon ang nagpatibay sa kanyang paniniwala na binura ni Seon ang resulta ng drug test sa autopsy report. Dahil dito, direkta niyang kinompronta si Seon. Pinuna ang pagbabago nito sa ulat at binigyan pa siya ng isang bouquet ng rosas bilang isang mapanuyang kilos. Nanatiling kalmado si Seon at sa halip ay binasag ang florera. Hindi siya madaling matitinag o matatakot. Matapos ang matinding pag-aalinlangan, nagpa siya si Seon na kontakin si Jungyun. Naniniwalang ang matuwid na pulis na ito ay maaaring makatulong sa kanya. Ngunit bago pa siya makatawag, dumating ang inspection team. Inakusahan siyang binago ang ulat at hiniling na kumpiskahin at suriin ang lahat ng dokumento sa opisina. Agad siyang hinila ng ina ng forensic pathologist na si Heo at galit na kinompronta, sinisisi siya sa pagbabago ng ulat tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak at inaakusahan siyang tinatakpan ang tunay na salarin. Ngunit nanatiling malamig ang tingin ni Seon. Itinulak niya palayo ang kamay ng babae at sinabing huwag itong magbintang ng walang ebidensya. Samantala, lalo pang nagduda si Jungyun kay Seon. Naniniwalang may tinatago ito mula sa mga drug component na sinadya nitong burahin sa report. Sa asul na lalagyan na nakita sa inuupahan nitong bahay, hanggang sa halos desperado nitong anyo noong araw na iyon, lalo siyang naniwalang may mas malalim pang lihim ang kaso. Napansin din ni Jungyun na ang background sa litrato ng isang batang babae ay isang lugar na tinatawag na Jong-un Port, isang baybaying lugar na may mataas na sodium content sa tubig dagat. Kapansin-pansin na may katulad na antas ng sodium na natagpuan sa unang Blue Barrel case. Kaya pinaghinalaan niyang doon talaga nangyari ang krimen. Kung ganoon, lalong naging kahina-hinala ang batang nasa larawan. Nilapitan ni Jungyun si Seon at tinanong kung kilala niya ang batang iyon o kung may alam siya tungkol sa Jong-un Port. Nais niyang kumpirmahin kung may kaugnayan ba si Seon sa serye ng mga kaso at umaasa siyang magsasabi ito ng totoo. Dati, lubos ang paniniwala ni Jungyun sa dahilan ni Seon kung bakit siya naging forensic pathologist, na ginagawa niya ito upang makamit ang hustisya para sa mga biktima. Ngunit ngayon, napagtanto niyang hindi na niya kayang magtiwala sa paniniwalang iyon. Hindi nagpaliwanag si Seon dahil alam niyang nagsimula na siyang pagdudahan ni Jungyun. Kahit ano pa ang sabihin niya, mananatili ang hinala nito. Sana mahuli mo ang salarin sa lalong madaling panahon at huwag na tayong magkita muli. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, napuno ng luha ang mga mata ni Seon habang siya ay tumalikod at naglakad palayo sapagkat sa mundong ito, wala na siyang mahanap na taong mananatili sa kanyang tabi
nang walang kondisyon. Noong bata pa siya, mayroon siyang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan, ang nakatatandang kapatid ng kanyang kapitbahay. Madalas itong pumupunta sa kanilang bahay, nagkukwento sa kanya, at nakikipaglaro. Siya ang naging tanging liwanag sa madilim niyang pagkabata. Ngunit nang makita ng kanyang ama kung gaano sila kalapit, pilit nitong inilayo ang babae at ikinulong si Seon sa bahay. Mula noon, nawala ang nag-iisang init sa kanyang buhay. Hanggang ngayon, madalas pa ring isipin ni Seon na parang naroon pa rin ang babaeng iyon sa kanyang tabi. Ngunit kapag naglaho ang ilusyon, tanging kawalan ng pag-asa at mas malalim na dilim ang natitira. Kinagabihan, tumawag ang isang nurse mula sa nursing home at sinabing hindi maganda ang kalagayan ng kanyang ina, kaya agad siyang nagmadaling pumunta sa ospital. Sa kabutihang palad, unti-unting bumuti ang kondisyon nito. Hinawakan ni Seon ang kamay ng kanyang ina, habang dahan-dahang bumabalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Naalala niya ang scalpel na lagi niyang dala, na may nakaukit na kanyang mga inisyal, isang regalo mula sa kanyang ina. Umaasa ang kanyang ina na gagamitin niya ito upang makatulong sa iba, at palaging naniniwalang mabuti ang kanyang anak. Samantala, sa ilalim ng palusot na maghahatid ng labada, lihim na nag-iwan ang may-ari ng shop ng isang pakete sa harap ng istasyon ng pulisya. Sa loob nito ay may USB drive na agad nagbigay hinala sa pulisya na ang maletang nakita sa video ay naglalaman ng bangkay. Sa kanilang imbestigasyon, natuklasan nilang lugar kung saan nakita si Seon sa video ay malapit sa bahay ng suspek na si Hogan. Agad na nagtungo ang pulisya sa bahay ni Hogan at natuklasan ang mga bakas ng dugo na nagkalat sa buong lugar, ngunit wala ni bakas ng bangkay. Sa pinangyarihan, muli nilang natagpuan ang parehong uri ng gamot na lumitaw sa mga naunang kaso. Natuklasan din ni Jung-Yun ang isang scalpel na may dugo at may nakaukit na mga inisyal sa talim nito. Dahil sa peking autopsy report ni Seon at sa mga kahina-hinalang detalye sa CCTV footage, nagsimulang pagdudahan ng pulisya na si Seon ang serial killer na tinaguriang Taylor. Ngunit ipinagtanggol siya ni Jung-Yun. Iginiit na hindi sapat ang isang hindi kumpletong video upang siya ay ituring na suspek. Dagdag pa, hindi pa malinaw kung si Hogan ba ay biktima o isang tumatakas na mamamatay tao. Sa sandaling iyon, tumawag ang isang kasamahan ni Seon mula sa National Academy of Sciences upang kumpirmahin na ang mga inisyal sa scalpel ay eksaktong tumutugma sa scalpel ni Seon. Dahil dito, opisyal nang itinuring ng pulisya si Seon bilang suspek. Alam nilang nasa nursing home si Seon upang dalawin ang kanyang ina, kaya agad silang nagtungo roon. Sa nursing home, natuklasan ni Seon ang isang lumang comic book na may mga guhit-guhit sa loob, nakatago sa ilalim ng unan ng kanyang ina, isang bagay na pag-aari niya noong bata pa siya. Alam niyang ang kanyang ama ang naglagay nito roon. Habang hawak ang comic book at nanonood ng balita, nalaman ni Seon na natuklasan na ng pulisya ang pagpatay kay Hogan at nakapagtukoy na sila ng suspek batay sa sandatang ginamit. Nang mapagtantong siya ang pinaghihinalaan, dali-dali siyang umalis sa nursing home bago pa dumating ang pulisya. Kasabay nito, may isa pang grupo ng pulis na dumating sa inuupahan niyang bahay sa Jongchon at natuklasan ang isang asul na kahon na naglalaman ng mga bahagi ng katawan ng tao. Samantala, nakabalik na si Seon sa Jongchon, nakaiwas sa pulisya at mag-isang nagtungo sa laundry shop ng kanyang ama. Labis ang tuwa ng shop owner sa pagbabalik ng kanyang anak. Sa katunayan, ang pagbibigay niya sa pulisya ng CCTV footage kung saan makikitang hinihila ng kanyang anak ang maleta ay bahagi ng plano upang ituro ang hinala kay Seon. Ang tunay niyang layunin ay pilitin ang kanyang anak na sumunod sa kanyang mga plano. Ngunit ngayon, bumalik sa kanya ang sariling pananakot. Sa tindi ng galit, kinuha ni Seon ang isang kutsilyo at sinubukang patayin ang kanyang ama. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya kayang talunin ito. Sa gitna ng kanilang sagupaan, napasuko si Seon. Walang awang sinuntok ng shop owner ang kanyang anak na naglakas loob na lumaban at pagkatapos ay tinurukan siya ng parehong gamot na ginagamit niya sa kanyang mga biktima. Nang mawalan siya ng kakayahang gumalaw, kinaladkad siya ng kanyang ama papunta sa isang lihim na silid sa loob ng laundry shop. Nang marinig ang papalapit na sirena ng pulis, agad nitong isinagawa ang kanyang plano, ginulo ang kanyang buhok, umupo sa sahig, nagkunwaring biktima, at sumigaw ng parang baliw. Mabilis siyang isinakay sa ambulansya at dinala sa ospital, habang agad namang pinasok ng pulisya ang laundry shop upang mag-imbestiga. Sa loob, natagpuan nila ang gamot at isang syringe na may fingerprint ni Seon, kaya naniwala ang pulisya na siyang umatake sa shop owner. Si Jung-Yun lamang ang nanatiling may pagdududa. Sa kanyang pagsusuri, napansin niya ang sapatos ng shop owner sa loob ng laundry shop at malinaw na pudpod ang takong nito. Hindi pa nagtatagal, natuklasan ni Jung-Yun ang isang bodega sa lugar. Pagpasok niya roon, nakita niya ang maraming pulang pintura sa sahig at ang mga bakas ng paa rito. Napansin niyang ang mga bakas ay may tanda ng pudpod na takong, na nagpapahiwatig na ang taong nag-iwan nito ay may pilay. Sa sandaling iyon, ang unang pumasok sa isip niya ay ang shop owner na may kilalang pilay. Ngunit sa ngayon, abala ang kanyang mga kasamahan sa pag-iimbestiga kay Seon. Ayon sa mga record, si Seon ay isang ulila at walang birth certificate. Wala ring anumang impormasyon tungkol sa kanyang buhay bago siya napunta sa orphanage. Mas ikinagulat pa ng pulisya nang makita ang isang litrato niya sa orphanage. At ang batang Seon sa larawang iyon ay kapareho ng gusgusing batang babae na lumitaw sa naunang ebidensya. Dahil dito, tuluyan na siyang itinuring ng pulisya bilang seamstress na suspek sa serial murder case. Plano ng kanilang mga nakatataas na agad maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Ngunit tumutol si Jung-Yun. Ipinahayag niya ang kanyang
kanyang sariling pananaw at itinuro ang ilang kahina-hinalang detalye sa investigasyon. Lahat ay tila tumuturo sa shop owner. May isa pang kasamahan ang nakatuklas na simula pa sa ikalawang kaso. Lihim nang nakikipag-ugnayan si Seon gamit ang isang cellphone na hindi nakarehistro sa kanya, at ang signal nito ay nagmumula sa Jong-un area at Jong-un Port. Dahil dito, pinaghinalaan ng pulisya na maaaring kasabwat ang shop owner. Habang tinatalakay nila ito, biglang dumating ang Major Crimes Unit at inangkin ang kaso. Bumuo sila ng Joint Investigation Team kasama ang Jong-un Police Department, at ang kapitan ng Major Crimes Unit ang nanguna sa buong operasyon. Ipinresenta ni Jung-yun ang kanyang pananaw sa kapitan. Iginiit na ang isang henyo na forensic doctor tulad ni Seon ay hindi basta-basta mag-iiwan ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. At higit pa rito, napakarami pa ring kahina-hinalang detalye sa kaso. Dahil dito, nais ni Jung-yun na ipagpatuloy ang investigasyon at linawin ang mga hinalang ito sa halip na magmadaling maglabas ng warrant of arrest. Ngunit itinuro siya ng kapitan. Sinasabing nalaman nitong matagal nang nadiskubre ni Jung-yun ang binagong autopsy report, ngunit hindi niya ito iniulat sa kanyang mga nakatataas. Bukod pa rito, may nakakita raw sa kanya na lumalabas sa inupahang bahay ni Seon. Pinaghinalaan ng kapitan na may romantikong ugnayan ang dalawa at naniniwala siyang sinasadya ni Jung-yun na pagtakpan si Seon. Dahil sa sama ng loob, bigla niyang inagaw ang case file at tumakas. Sa file, nakita ang call history ni Seon na ilang beses itong nakipag-ugnayan sa isang psychiatric hospital. Nagpunta si Jung-yun sa ospital at doon ay nalaman niya ang mahalagang detalye mula sa doktor ni Seon. Lumabas na ang ina sa nursing home ay hindi niya tunay na ina, kundi isang madre na kumupkop at nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Noong una pa lang, napansin ng madre na madalas manghuli si Seon ng maliliit na hayop. Inuwi ang mga ito at saka hinihiwa-hiwa. Ayon sa psychological tests, may malubhang antisocial personality disorder si Seon. Wala itong pakiramdam ng konsensya at empatiya. Ngunit hindi pa rin nawalan ng pag-asa ang madre. Tinanong niya si Seon kung bakit nito ginagawa yon sa mga hayop, at sumagot ang bata na pagkatapos na itong hiwain, tinatahi niya muli at inilibing ng maayos. Dahil sa sagot na yon, napagtanto ng madre na may kabutihan pa rin sa kaibuturan ng puso ni Seon. Kaya pinili niyang ampunin ito at maging ina niya. Ipinaliwanag ng doktor kay Jung-yun na ang mga trauma sa pagkabata ay hindi madaling gumaling. Nang magkasakit ng Alzheimer's ang madre, napilitan si Seon na patuloy na pigilan ang masamang bahagi ng kanyang sarili, ang pagnanais na manakit, maging ang pumatay. Sa nakalipas na 5 taon, puro energy bars lamang ang kinakain ni Seon. Alam niya na ang pagpatay ay nangangailangan ng lakas, kaya pinapanatili niyang mababa ang kanyang pisikal na kakayahan sa pamamagitan ng pagpalit sa normal na pagkain ng ganitong dieta. Ginawa niya ang lahat ng ito upang tuparin ang pangako niya sa kanyang ina. Ayon sa doktor, ang isang taong tulad niya ay hindi kayang pumatay. Ngunit ang pinuno ng Serious Crime Unit na sabik makilala at sumikat ay binalewala ang mga babala. Ipinilit niyang magsagawa ng press conference at maglabas ng warrant laban kay Seon. Nang makita ng shop owner sa balita na wanted na ang kanyang anak, labis siyang natuwa. Para sa kanya, sa pagkakataong ito ay matututo na ito ng aral na hindi nito malilimutan. Agad siyang nakipag-ugnayan sa ibang tao at inutusan itong maghanda ng tren sa lalong madaling panahon upang ilayo ang kanyang anak mula sa lugar na iyon. Sa panahong iyon, lihim nang inilagay si Seon sa container truck ng kanyang ama. Habang nasa ospital ang shop owner, ang kanyang adopted daughter na tinuturing na nakababatang kapatid ni Seon ang inatasang magbantay sa kanya. Sinubukan ni Seon na kumbinsihin ang bata. Iginiit na puro kasinungalingan ang sinasabi ng kanilang ama. Ngunit hindi inaasahan, lubos nang na-brainwash ang bata at matigas na ipinagtanggol ang kanilang ama. Nakiusap si Seon na kalagan siya, ngunit walang nangyari. Mukhang may bili na ang kanilang ama, kaya nanatiling alerto at mapagbantay ang bata. Habang nakatingin sa mukha ng batang iyon, biglang sumagi sa isip ni Seon ang alaala ng kanyang ate noong nakaraan. Ang taong cashier niya ng tinapay, nagturo sa kanya ng mga simpleng magic at nakipaglaro sa kanya. Ang panahong iyon ang nag-iisang tunay na kaligayahan sa buong buhay ni Seon. Isang gabi, nagising siya at napansin niyang bukas ang pinto ng container truck. Sumiklab ang pag-asa sa kanyang dibdib at pilit siyang gumapang palabas. Ngunit paglabas niya, naroon ang kanyang ama, naghihintay. Nakahanda na ito ng isang barbecue stall at ipinakita sa kanya ang pinakabagong video kung saan ang kanyang mga nakatataas at kasamahan sa National Forensic Institute ay lantaran siyang kinokondena. Simula nang maging wanted si Seon, lahat ng naiinggit o gustong makinabang sa kanya ay sinamantala ang pagkakataon upang siraan siya. Ipinaalala ng shop owner sa kanyang anak na pare-pareho lamang ang lahat ng tao at ang tanging taong maaasahan niya sa mundong ito ay ang kanyang ama. Pagkatapos, nagpasiya siyang magsimulang muli kasama ang kanyang anak, balikan ang dati nilang samahan bilang mag-ama. Tungkol naman sa kanyang adopted daughter, balak na niya itong alisin. Inutusan niya si Seon na siya mismo ang pumatay rito at pagkatapos nito ay sabay silang aalis kinabukasan. Para sa shop owner, ang babae ay isa lamang pamalit sa pagkawala ni Seon. Muling naramdaman ni Seon ang tindi ng kalupitan ng kanyang ama at upang tuluyan ng makawala sa kanya, tahimik niya itong sinugod gamit ang kutsilyo. Ngunit agad siyang napigilan at nasupil nito. Nagpa siya ang shop owner na parusahan ang kanyang swail na anak. Walang imik, kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak si Seon, dahilan upang masugatan ang braso nito na agad namang binalutatan ng benda ng kanyang nakababatang kapatid. Samantala si Hogan, na pinaniniwalaan ng pulisya na napatay na, ay bigla nang lumitaw sa istasyon ng pulis, buhay at walang malubhang pinsala. Itinaas niya ang kanyang damit,
ipinakita ang tahi sa kanyang tiyan at ipinaliwanag na may umatake sa kanya, ngunit siya rin ang nagtahi ng kanyang sugat. Ayon sa pagkakakilanlan ni Hogon, ang umatake sa kanya ay walang iba kundi si Seon. Doon nalaman na wala pala talagang pinatay si Seon. Habang tinatahi niya ang sugat ni Hogan, binalaan niya ito na kung ayaw nitong mamatay, kailangan nitong magtago sa loob ng 1 linggo. Kaya nawala si Hogan ng buong 1 linggo, dahilan upang paniwalaan ng lahat na siya ay pinaslang. Gayunpaman, ayon sa testimonya ni Hogan, ang unang umatake sa kanya ay hindi si Seon kundi ibang lalaki na may matapang na amoy ng bleach. Lalong pinagtibay nito ang hinala ni Junghyun sa shop owner, lalo na nang maalala niyang may nakita siyang malaking lalagyan ng bleach sa tindahan noong bumisita siya roon. Sa puntong ito, sigurado na si Junghyun na may kinalaman ang shop owner sa kaso at napagtanto rin niyang may espesyal itong ugnayan kay Seon. Bilang tugon sa kahilingan ni Junghyun, nagpa siya ang ilang kasamahan niya sa istasyon ng pulis na makipagtulungan at planong halughugin ang laundry ng may-ari habang wala ito. Sa loob ng laundry, natuklasan ng pulisya ang isang silid na may kulay rosas na pader, parang kwarto ng isang babae. Nang mangalap sila ng ebidensya, ikinagulat nilang wala ni isang fingerprint ang kanilang nakuha. Bigla namang bumalik ang shop owner mula sa ospital. Agad nagbigay ng senyales ang pinakabatang kasamahan na nagbabantay sa labas, kaya na nagmadaling inayos ng mga pulis sa loob ang lahat upang maibalik sa dati. Samantala, ang matalinong batang kasamahan ay kinausap ang may-ari upang makakuha ng oras, kaya ligtas na nakatakas sa mga nakatatandang opisyal. Dahil sa kanyang tulong, maayos na nakalabas ang pulisya. Ngunit ang mapagmatsyag na may-ari ay agad nakaramdam na may kakaiba. Napansin niya ang mga palatandaan ng pagpasok at napagtantong hinalughog ng pulisya ang kanyang lugar. Kinagabihan, tumanggap siya ng tawag mula sa pulisya upang pumunta sa istasyon para sa investigasyon. Pumayag siya, ngunit lihim niyang pinatay ang kanyang cellphone matapos ibaba ang tawag. Nang mapagtantong pinaghihinalaan na siya, nagpasya ang shop owner na tumakas kasama ang kanyang anak sa mismong gabing iyon. Hindi rin nagpahuli ang pulisya at patuloy siyang tinutukan. Natuklasan nilang umupa siya ng sasakyan at agad nilang natukoy ang plaka nito, habang kinukuha rin ang mga kuha ng CCTV upang masundan ang kanyang galaw. Sinundan sila ni Junghyun gamit ang kanyang sasakyan, ngunit napansin siya ng may-ari dahil sa sobrang pag-iingat nito. Upang hindi mahalata, napilitan si Junghyun na umatras. Bumalik ang may-ari sa isang nakatagong container truck upang tingnan ang sugat sa kamay ng kanyang anak. Malubha ang kalagayan ni Seon at kailangan siyang dalhin sa ospital. Ngunit dahil papalapit na ang oras ng pagsakay sa barko, napilitan siyang iwan ito sa kanyang adopted daughter at inutusan itong alagaan si Seon. Biglang tinawag ni Seon, "Tatay, sobrang sakit." Ito ang unang pagkakataon mula nang muli silang magkita na tinawag niya itong tatay, kaya lumambot ang puso ng may-ari. Nang lumabas ang adopted daughter, niyakap ng may-ari si Seon at nagsalita ng may pag-aalala, parang isang normal na ama. Maya-maya, bumalik siya ngunit hindi nakabili ng gamot dahil kailangan daw ng reseta ayon sa pharmacist. Naginala ang may-ari. Tiningnan niya ang palad ng adopted daughter upang makita kung anong gamot ang isinulat, ngunit nabura na ito. Sinamantala ni Seon ang pagkakataon at nagpanggap na lalo pang nanghihina. Nakiusap sa kanyang ama na dalhin siya sa botika para makabili ng first aid na gamot. Dahil sa awa, binaliwala ng may-ari ang panganib na mahuli ng pulisya at isinama ang dalawang anak palabas. Sa botika, habang bumibili ng gamot ang ama, lihim na kumuha si Seon ng spray bottle at, nang hindi siya napapansin, direkta niya itong inispray sa mukha ng ama. Habang nagdurusa ito sa sakit, sumigaw siya sa mga empleyado na tawagan ng pulis at sinubukan niyang tumakas kasama ang kanyang adopted sister. Ngunit hindi inaasahan, mabilis silang nahabol ng ama. Nang mapagtantong pinagtaksilan siya, walang habas niyang binugbog ang kanyang anak. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Junghyun at agad pinrotektahan si Seon. Biglang naglabas ng kutsilyo ang may-ari at marahas siyang sinaksak mula sa likod, sabay-sabay na sinuntok upang hindi ito makalapit sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarma at habang sinusubukan ng may-ari na tumakas kasama ang sugatang anak, hinarang siya ni Junghyun. Bumaba ang mga pulis mula sa kanilang sasakyan, itinutok ang kanilang mga baril at inutusan ang lalaki na sumuko. Ngunit ginawa ng shop owner na bihag ang sarili niyang adopted daughter. Mahigpit itong hinawakan at walang takot na umalis sakay ng sasakyan. Samantala, ginamit ni Seon ang kanyang sugatang kamay upang mahigpit na balutan ang sugat ni Junghyun habang humihingi ito ng paumanhin dahil sa hindi niya pagtitiwala sa kanya noon. Sa harap ng malubhang sugatang si Junghyun, napaiyak si Seon sa matinding desperasyon. Ayaw na niyang mawala ang isa na namang taong buong pusong nagprotekta sa kanya. Matapos ang operasyon, nalampasan ni Seon ang panganib. Pagkagising niya, ang una niyang tinanong ay ang kalagayan ni Junghyun. Buhay ito, ngunit wala pa ring malay. Ang tanging mabuting nangyari ay dahil sa insidenteng iyon, tuluyan nang natukoy ng mga pulis ang shop owner bilang pangunahing suspect. Sinimulan nilang busisiin ang sistema ng departamento at planong tipunin ang lahat ng impormasyon tungkol sa tumatakas na kriminal. Napagtanto rin ng shop owner na umabot sa ganitong sitwasyon ang lahat dahil lihim na nagbigay ng senyales si Seon sa kanyang adopted daughter. Noong gabi sa botika, malinaw na nakita ng bata si Seon na kumuha ng spray bottle, ngunit sadyang hindi niya ito sinabi sa kanyang ama.
Bilang parusa, nilagyan ng may-ari ng asul na timba ang ulo ng kanyang adopted daughter at pilit itong lumuhod sa lupa buong araw. Hindi nagtagal, natagpuan ng pulisya ang isang may-ari ng bar na nakakakilala sa asawa ng shop owner, si Mrs. Lai. Mula sa kanyang salaysay, unti-unti nilang nabuo ang buong katotohanan. Maraming taon na ang nakalipas, pinakasalan ng may-ari si Mrs. Lai at nagkaroon sila ng anak na si Seon. Ngunit bago ang kasal na yon, mayroon ng anak si Mrs. Lai, ang nakatatandang kapatid ni Seon, na siya ring anak sa labas ng shop owner. Sa isa pang pangyayari, may mahalagang natuklasan mula sa CCTV. Nakita sa kamera ng isang convenience store si Seon na nagtatago ng isang notebook sa siwang ng pader. Dahil dito, direktang kinompronta ng pinuno ng Serious Crime Unit si Seon upang tanungin siya tungkol sa kanyang ugnayan sa shop owner. Pinaghinalaan niyang ang pangalang Unseld na nakasulat sa notebook ang tunay na pangalan ni Seon. Binanggit din niya ang nakatatandang kapatid nito dahil may larawan ito na nakadikit sa notebook. Pumayag si Seon na ibunyag ang buong katotohanan. Ngunit bago iyon, hiniling niyang magdaos ang pulisya ng isang press conference para sa kanya. Balak na itong gamitin bilang pain upang pilitin ang salarin na siya ring kanyang ama na magpakita. Upang maiwasan ang mas marami pang inosenteng madamay, muling pinatatag ni Seon ang kanyang loob at nagpasyang harapin ang kanyang ama. Habang magsisimula pa lamang ang press conference, nagising na rin si Junghyun at nasaksihan mismo si Seon, puno ng sugat, ngunit matapang pa ring tumatayo. Sa press conference, buong tapang na ibinunyag ni Seon ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ang tunay na anak ng mamamatay tao na sangkot sa 6 na magkakasunod na kaso ng pagputol-putol ng katawan. Ikinuwento niya ang masakit niyang nakaraan, kung paano siya pinilit ng kanyang ama na tumulong sa pagtatapon ng mga bangkay noong siya'y bata pa. Ibinunyag din niya ang lahat ng krimeng ginawa ng kanyang ama, ang oras, lugar, at pagkakakilanlan ng mga biktima, mga detalye na malinaw pa rin sa kanyang alaala. Yumuko rin siya at humingi ng paumanhin sa publiko dahil sa pagbabago niya sa ulat ng autopsy. Kasabay nito, binanggit niya ang kanyang adopted sister, isang batang ang naging kabataan ay kapareho ng kanyang pinagdaanan at muntik nang maging isa pang Seon. Ipinahayag niya ang pag-asang mapansin ito ng lipunan upang mailigtas ang inosenteng batang iyon mula sa kadiliman. Matapos ang press conference, muli niyang hiniling sa pinuno ng Serious Crime Unit na ibaba sa pinakamababang antas ang kanyang proteksyon dahil naniniwala siyang doon lamang papayag ang kanyang ama na lumapit sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Seon sa silid ni Junghyun sa ospital. Doon, binubuklat nito ang notebook na iniwan niya, puno ng cute na stickers at makukulay na guhit na sapat upang maipakita kung gaano kainit at kasaya ang mga panahong kasama niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Tinanong ni Junghyun kung bakit hindi niya ginamit ang smartwatch na ibinigay nito upang humingi ng tulong. Sumagot si Seon na ibinigay niya iyon sa kanyang adopted sister dahil alam niyang kung hindi niya ito maililigtas agad, mas malala pa ang magiging kapalaran nito kaysa sa kanyang naranasan. Habang binubuklat ang notebook, ikinuwento ni Seon ang natitirang bahagi ng kanyang nakaraan. Noong panahong iyon, bilang sapilitang katuwang ng kanyang ama sa mga pagpatay, ang buong pagkabata ni Seon ay nakulong sa loob ng isang puting truck na ginagamit sa pagtatapon ng mga bangkay. Hindi siya pinayagan ng kanyang ama na pumasok sa paaralan, lumabas ng bahay o makipagkaibigan, kaya ang mga simpleng bagay na normal sa ibang bata ay naging luho para sa kanya. Sa panahong iyon, ang kanyang nakatatandang kapatid ang nagturo sa kanya kung paano magbasa, magsulat, at gumuhit. Sa mga mata ng batang si Seon, ang kanyang kapatid ang pinakamaliwanag na ilaw sa kanyang mundo. Ngunit sa huli, natuklasan ng kanyang nakatatandang kapatid ang nakakatakot na lihim sa pagitan ni Seon at ng kanilang ama at nagpa siyang tumakas kasama siya. Sa kasamaang palad, nalaman ng kanilang ama ang plano. Noong gabing iyon, sa harap mismo ni Seon, itinulak ng ama ang kanyang anak mula sa bangin, dahilan upang tumama ang ulo nito at magdugo ng husto. Upang protektahan ang kanyang kapatid, tumayo si Seon sa gilid ng bangin at tinakot ang kanyang ama. Ngunit sa isang sandaling pagka-distract, kinagat ng kanyang kapatid ang kamay ng ama ng malakas. Nahulog ang shop owner mula sa bangin, ngunit nailigtas ang magkapatid at nagpa siyang tumakas palabas ng kagubatan. Habang naglalakad, pinuri ng nakatatandang kapatid ang magandang uniforme ni Seon. Umaasang balang araw ay makakapag-aral sila ng magkasama at makakapaglaro tulad ng ibang mga bata. Sa sandaling iyon, may dumaan na sasakyan at balak sanang humingi ng tulong ang nakatatandang kapatid. Ngunit pinigilan siya ni Seon. Dahil sa impluwensya ng kanilang ama, naniniwala si Seon na puno ng masasamang tao ang mundo sa labas. Dahil sa pagdududang ito, napalampas ng sugatang kapatid ang pagkakataong mabigyan ng agarang lunas at lumala ang kanyang kalagayan hanggang sa tuluyan siyang mamatay habang nasa daan, bumagsak sa mga bisig ni Seon. Ngayon, sa paggunita sa kanyang buhay, hindi maiwasan ni Seon na makaramdam ng pasasalamat na nakilala niya ang kanyang mabait na nakatatandang kapatid at ang kanyang inang kumupkop sa kanya. Ngunit iba ang naging kapalaran ng kanyang adopted sister, tanging ang kanilang ama at isang walang katapusang kadiliman ang kasama nito. Kaya naman, higit pa sa sarili niya, mas nanaisin ni Seon na protektahan ng batang iyon, isang batang sana'y lumaking nasa liwanag. Sinabihan ni Junghyun si Seon na sa pagkakataong ito, sana ay wag na niyang isipin na kumilos mag-isa. Ano man ang kasamaang haharapin niya, naroon siya upang sumuporta. Tulad ng inaasahan ni Seon, nakita ng kanyang ama, ang shop owner, ang balita tungkol sa press conference at nalaman ang kinaroroonan ng kanyang anak. Upang makuha siya, nagbalat kayo ang may-ari at nagtungo sa ospital. Sa pasilyo, isang tingin pa lang ay nakilala na siya ni Seon. Mahinang bumulong ang ama at inutusan siyang sumunod. Sinundan ni Seon ang kanyang ama papunta sa hagdanan at ang una niyang tinanong ay kung nasaan ang kanyang adopted sister. Sinabi ng ama na nasa ibaba ito
At kung ayaw niyang mamatay ang bata, kailangan niyang sumama dahil iyon na ang kanilang huling pagkakataon. Pagkasabi nito, iniabot ng ama ang kanyang kamay sa anak, ngunit biglang dumating ang isang pulis na naka-duty na nakasira sa plano at napilitang umalis ang may-ari. Matapos ang insidenteng yun, nagpasya ang pulisya na hanapin ang puting truck ng may-ari. Batay sa mga krimeng kanyang ginawa, napag-alaman nilang karamihan ay naganap malapit sa baybayin, kaya't pinaghinalaan nilang balak nitong tumakas palabas ng bansa ng iligal. Pinlano nilang simulan ang paghahanap sa mga pantalan kung saan madalas mangyari ang ganitong pagtawid. Inaasahang ililipat si Seon sa Seoul Prosecutor's Office makalipas ang 3 araw, kaya iniutos ng pinuno ng grupo na mahanap at maaresto ang may-ari sa loob ng 72 oras. Samantala, sinabi ng kanyang adopted sister na pumunta siya sa isang maliit na tindahan sa malapit at ginamit ang kanyang kaunting ipon upang bumili ng tinapay. Doon, nakita niya ang talumpati ni Seon sa press conference. Napansin siya ng shop owner, kaya agad siyang tumakbo palayo. Nasaksihan ito ng isang reporter na, sa kagustuhang makakuha ng eksklusibong balita, lihim siyang sinundan hanggang sa pinagtataguan ng may-ari. Ngunit nahuli siya at brutal na pinatay. Ang buong pangyayaring iyon, pati ang malamig na ngiti ng kanyang ama habang pumapatay, ay nasaksihan ng batang babae. Tinanong ni Seon si Junghyun tungkol sa lagay ng investigasyon, at sinabi nitong hindi pa rin nila natatagpuan ang kanyang adopted sister. Dahil sa mga banta ng kanyang ama, hindi maiwasan ni Seon na mag-alala. Gusto niyang makibahagi mismo sa investigasyon, ngunit tumanggi si Junghyun. Noong araw na iyon, nakatanggap ang pulisya ng isang pakete na naglalaman ng uniforme ng isang high school na babae, ang parehong damit na iniwan ng kanyang nakatatandang kapatid noon, at ang taong nagsusuot nito sa lahat ng panahong iyon ay ang kanyang adopted sister. Dinala ito ng isang pulis sa National Institute of Science para masuri. Samantala, sinubukan ni Junghyun na aliwin si Seon. Naniniwalang ang mga damit lamang, na walang kasamang bangkay, ay nangangahulugang maaring buhay pa ang bata. Ngunit nanatiling pesimistiko si Seon, kumbinsidong may nangyaring masama sa kanyang kapatid. Sa wakas, sinabi niya kay Junghyun na lihim siyang pinuntahan ng kanyang ama, at nais niyang payagan siyang makalabas ng ospital. Gusto niyang hanapin ang kanyang ama, dahil kung palalampasin nila ang pagkakataong iyon, baka hindi na nila matagpuan pa ang bangkay ng kanyang kapatid. Ngunit mariing tumanggi si Junghyun. Hindi niya maaaring hayaan si Seon na muling mapahamak. Bago umalis, inutusan ni Junghyun ang kanyang mga tauhan na bantayan ang silid ng 24 oras at huwag na huwag papayagang makaalis si Seon. Puno ng mga banta ng kanyang ama at matinding pagkakasala ang isip ni Seon. Naniniwala siyang kasalanan niya ang sinapit ng kanyang adopted sister dahil hindi niya sinunod ang kanyang ama. Isang nurse ang nagdala ng isang bouquet ng bulaklak. Tiningnan ito ni Seon at napansin ang isang lokasyon na nakasulat sa card sa loob. Agad niyang naunawaan na iyon ang mensaheng iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Upang makatakas sa ward, sinadya ni Seon na basagin ang bintana at ginamit ang basag na salamin upang takutin ang mga pulis. Saka sinamantala ang pagkakataon upang tumakas. Pagkatapos, nagsuot siya ng uniforme ng nurse. Palihim na pumasok sa botika upang magnakaw ng mga kinakailangang gamot at saka lumabas sa emergency exit. Samantala, upang mahanap ang shop owner at ang batang babae, pinangunahan ni Junghyun ang kanyang koponan sa masusing investigasyon hanggang sa matunton nila ang supermarket na pinuntahan ng bata noong nakaraang gabi. Mula sa salaysay ng may-ari ng supermarket, nalaman nilang nakatira ang bata sa isang bakanting bahay sa malapit. Agad na nagtungo roon ang pulisya. Nang buksan nila ang pinto, napag-alamang isa pala itong bodega. Pagpasok nila, natagpuan nila ang isang biktima na may asul na timba sa ulo. Ngunit nang alisin nila ito, hindi ang bata ang biktima kundi ang reporter. Ang paraan ng pagpatay ay ganap na naiiba sa mga naunang kaso, kaya't naniniwala ang pulisya na nasa matinding psikolohikal na presyon na ang shop owner. Kung hindi siya agad mahuhuli, posibleng may mas malalang krimen pang mangyari. Samantala, upang matulungan ang kanyang anak na makatakas, nakipagkita ang shop owner sa isang taong dalubhasa sa ilegal na pagtawid sa border. Ngunit sinabi ng lalaki na iisa na lamang ang natitirang upuan sa tren ng gabing iyon. Hindi ito pinansin ng may-ari. Nang hindi nakatingin ang lalaki, ginamit niya ang lakas upang pabagsakin ito at kinuha ang immigration card mula sa opisina. Kung kulang ang pwesto, maaari naman niyang alisin ang isa. Sa madaling salita, hindi niya kailanman iiwan ang kanyang adopted daughter. Sa oras na iyon, sa gitna ng dilim, nagising ang adopted daughter mula sa pagkakakoma at natagpuan ang sarili na nakagapos at nakakulong sa loob ng isang malaking asul na metal na kahon. Umiiyak siyang humihingi ng tulong at pinupukpok ang gilid ng kahon. Ngunit ang paligid ay tila isang abandonadong lugar, walang nakakapansin sa kanyang pag-iral. Matapos ang paghahanap, natagpuan ng pulisya ang puting truck ng may-ari sa malapit. Nang suriin nila ito, napagtanto nilang kumpleto ito sa kagamitan, parang isang maliit na silid para sa autopsy. Samantala, ang adopted sister na nakakulong sa metal na kahon ay patuloy na sinubukang humingi ng tulong. Bigla niyang naalala ang relo na iniwan ni Seon. Naalala niya ang mga itinuro nito kung paano ito gamitin, kaya pinindot niya ang button at pinili ang alarm option. Agad na nagpadala ang device ng distress signal papunta sa cellphone ni Junghyun. Nang maalala ni Junghyun na ibinigay ni Seon ang relo sa bata, agad niyang naunawaan na ang humihingi ng tulong ay ang adopted sister. Gamit ang GPS, pinangunahan niya ang kanyang koponan patungo sa lokasyon at kalaunan ay natagpuan ang asul na metal na container kung saan nila nailigtas ang bata, bagaman halos hindi na ito humihinga. Samantala, nagtungo si Seon sa dalampasigan upang makipagkita sa kanyang ama na balak siyang dalhin palabas ng bansa upang magsimula muli. Sa kanyang paningin, siya lamang ang tunay na nagmamahal at nakakaunawa kay Seon. Tinugon ni Seon ang mga salitang iyon ng malamig na ngiti.
Pagkatapos, inilabas niya ang isang vial ng nakamamatay na lason na lihim niyang nakuha sa ospital at ininom ito sa harap mismo ng kanyang ama. Nang makita ang anak na naghihirap sa sakit matapos uminom ng lason, muling lumitaw ang pagiging ama ng may-ari. Agad niya itong binuhat sa kanyang likod, balak na dalhin sa doktor, ngunit biglang nagkamalay si Seon. Habang hindi nakatingin ang kanyang ama, naglabas siya ng hiringgilya at direkta itong itinurok sa leeg ng kanyang ama. Ito ang tunay na plano ni Seon, ang mamatay kasama ang kanyang ama. Ngunit hindi siya papayag na mauna siyang mamatay. Dahil sa tinurok, unti-unting nanghina ang mga kalamnan ng kanyang ama. Kinuha ni Seon ang isang scalpel, balak na paulit-ulit na sugatan ang katawan nito upang iparanas sa halimaw ang sakit. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Jung-yun kasama ang kanyang koponan at ipinaalam kay Seon na buhay pa siya. Napangiti si Seon ng mapait at tumigil sa kanyang ginagawa. Nangako siyang dadalhin niya ang kanyang kapatid upang dalawin ang ama sa kulungan. Naniniwalang iyon ang pinakanaangkop na parusa para sa halimaw. Kinagabihan, sabay na naaresto si Seon at ang kanyang ama. Sa kabutihang palad, dahil hindi direktang sangkot si Seon sa mga pagpatay, hindi na siya balak kasuhan ng pulisya. Matapos siyang palayain, pumunta siya upang pasalamatan si Jung-yun. Dahil sa katapatan at malasakit nito, kaya niya narating ang kinaroroonan niya ngayon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, nakaramdam si Seon ng kapayapaan sa kanyang kalooban. Nang humupa na ang lahat, binisita ni Seon ang kanyang inang kumupkop sa nursing home. Sa pagkakataong iyon, nakilala siya nito. Sa paningin ng kanyang ina, nananatili pa rin siyang maganda at mabait tulad ng dati. Matapos tuluyang maisara ang kaso, nagbukas ng panibagong yugto ang buhay ng bawat isa. Nagboluntaryo si Jung-yun na mailipat sa lokal na istasyon ng pulis, at unti-unti siyang naging malapit at nagkaunawaan sa mga kasamahan na dati hindi siya naintindihan. Samantala, sinimulan ni Seon ang pag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid. Pinipilian niya ito ng magagandang damit at school bag, at tinulungan itong unti-unting makaalpas sa kadiliman upang maging mas masaya at palabiro. Isang araw, dumating si Jung-yun sa tindahan, at siya mismo ang naglagay ng name tag at school bag sa bata. Sa paglabas nila mula sa kanilang madilim na nakaraan, silang tatlo ay naging isang tunay na pamilya. Samantala, ang kriminal na shop owner ay tuluyang nakulong. Namumuhay siya sa patuloy na takot, hindi kailanman nakakahanap ng kapayapaan. Madalas siyang makaranas ng mga guni-guni. Iniisip na kasama pa rin niya ang kanyang anak, na tila kasabwat pa rin niya sa kanyang mga krimen. Isang araw, bumalik si Seon sa bundok kung saan niya inilibing ang kanyang nakatatandang kapatid maraming taon na ang nakalipas. Sa lugar na yon, may isang munting punla na sumibol mula sa lupa. Habang tinitingnan niya ang luntiang kulay nito, isang simbolo ng pag-asa, unti-unting nawala ang lungkot sa kanyang mga mata at napalitan ng kumikislap na liwanag. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.